Nanumpa na po bilang alkalde ng si Davao City Mayor Sara Duterte. At mula po sa Davao City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Connie, handa raw tumulong itong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa kanyang amang si President-elect Rodrigo Duterte. Pero hihintayin lamang daw niya ang utos ng ama sa kung anong klaseng paglilingkod ang maaari niyang ihatid. Nauna nang sinabi ni President-elect Duterte na si Inday Sara ang posibleng maging First Lady. Ngayon man sinabi ni Inday Sara na meron siyang tungkulin bilang alkalde sa lungsod, bukod pa sa pagiging ina sa kanyang mga anak. Nanumpa ba ng alas 9 ng umaga itong si Inday Sara bilang alkalde sa harap ni Davao City RTC Judge Emmanuel Carpio. Kasama ni Inday Sara ang asawang si Attorney Mans Carpio. Wala naman daw koning nagbago dun sa kanilang buhay. Iba na lamang dun sa dagdag seguridad mula PSG na parte raw ng protocol. Hindi naman din daw sila nape-pressure sa sitwasyon ngayon dahil gagampanan lang daw nila kung ano ang nararapat nilang gawin. Kay Davao MPC Branch 7 Judge Rufino Ferraris Jr. naman nanumpa bilang Vice Mayor itong si Paulo Duterte. Mahigpit daw ang bilin, Connie, ng kanyang ama na magpakabait. Wala naman daw siya makikitang problema rito, lalo't simple lang naman daw yung kanilang pamumuhay. Kahapon, Father's Day, hindi raw nila nakasamang ama sa pag-celebrate, lalo't busy na ito sa kanyang trabaho. Pero lubos daw ang pagpapasalamat nila kay Digong, lalo na dun sa kanyang mga palo at pangaral na malaki raw yung naging papel para mahubog silang maayos na magkakapatid. Mamayang hapon ay tutubusin na raw, Connie, ni Vice Mayor Paulo Duterte yung kanyang lisensya matapos mahuli nitong Biyernes dahil sa speeding violation. Ayon nga kay Vice Mayor Pulong, saludo siya dun sa traffic enforcement na humuli sa kanya, lalo't ginawa nito ng maayos yung kanyang tungkulin. Nagmamadali raw kasi siyang pinauwi ng kanyang misis ng araw na yon. Hindi naman daw ganun kalaking pagkakasalay na gawa pero dapat pa rin niyang harapin ang multa. Kanina, Connie, kasama ni Paulo ang misis at 5 anak sa oath taking. Kung meron man daw siyang maitutulong sa amang si Digong, yon ay ang advocacy sa environment. Tubahan na raw kasing marumi at puno ng basura yung mga coastline kahit yung mga popular na beach tulad ng sa Baler at sa Boracay. Naroon din kanina yung kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman. Ayon nga sa kanilang ina, handa raw siyang tumulong sa Duterte administration sa pagsusulong ng mga charity works, lalo na dun sa mga cancer patients. Hindi raw sila nakita ni Digong nung birthday ng kanyang apo na anak naman ni Baste. Sabay-sabay daw sila, Connie, na pupunta sa Maynila sa June 28 para saksihan ang inaugurasyon ni President-elect Duterte. Pero agad namang babalik sa Davao ang presidential son at daughter ni Inday Sara at Paulo sa July 1 para gampanan yung kanilang tungkulin bilang mayor at vice mayor ng lungsod. Yan muna latest mula pa rin sa Davao City. Balik sa iyo, Connie. So Steve, wala pa rin nakakapagpalit ng isip sa ngayon ni President-elect Rodrigo Duterte na magpauwian pa rin from Manila to Davao? At ano naman kaya ang nasabi naman ng family niya ukol dito? Kasi of course merong mga safety issues and security issues as well. Mukhang ganun nga, Connie, sa ngayon. Ganun pa rin ang sistema kasi mas komportable raw si President-elect Duterte sa Davao. Yung kanyang mga anak, tinanong ko kanina kung willing ba sila na magstay doon sa Malacanang o matulog doon o manatili. Ang sabi nila sa atin, lalo na si Paulo, hindi. Dahil mas gusto raw nila dito sa Davao at meron silang tungkulin na kailangan gampanan dito. So hindi raw sila mananatili sa Malacanang. At least yung mga anak. Alright. Maraming salamat, Steve Dailisan.